maging ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas ang bayan kung laging handa ang mamamayan. Tunghayan ang mga balita at kwento ng kahandaan, pagtutulungan at mabilis na aksyon sa Civil Defense in Action. Pasado 2:00 ng hapon noong Sabado, bumuhos ang malakas at walang patid na ulan sa Quezon City. Sinamahan pa ng kulog at kidlat. Ang mga motorista nahirapang magmaneho dahil hindi halos makita ang daan. Rumaragasa ang baha, lalo sa mga mabababang lugar. Nagtrending sa social media ang sitwasyon sa Summer Street. Kitang-kita ang unti-unting paglubog ng SUV na ito. Nagmistulang ilog naman ang malakas na agos ng baha sa kantong ito ng Sergeant Esguera. Tigil ang mga sasakyan sa Commonwealth Avenue na nagmistulang dagat dahil sa taas ng baha. Lumubog din ang mga kabahayang ito sa East Camias. Kahit ang kainang ito sa Mayaman Street, pinasok din ng baha. Lumubog din ang Katipunan Avenue na nagpahinto sa mga sasakyan. Lubog ang kalsadang ito sa Barangay Katipunan sa pag-apaw ng ilog. Gamit ang palanggana, itinawid ang isang sanggol sa barangay. Tumirik ang ilang sasakyan at motorsiklo sa harap ng Ateneo de Manila University. Matinding traffic na rin ang naranasan sa kahabaan ng Katipunan Avenue. Sa videong ito, kita ang mga na-stranded na mga motorista. Kita ang mataas na baha sa Katipunan, nakuha ng mga motorista. Naranasan naman ng pamilyang ito ang lumusong sa baha nang sunduin nilang anak sa isang eskwelahan. Kahit ang Anonas at Sikatuna, malalim din ang naging baha. Ayon sa pamahalaan ng lungsod ng Quezon, nasa 36 na barangay sa 3 distrito ang binaha noong Sabado. Kabilang ang District 1, 3 at 4 na dati namang hindi binabaha. Phenomenal ang sinasabi ng mga eksperto ang ibinuhos na ulan na nagpabaha sa lungsod at karatig syudad ng Marikina. Ayon sa UP Resilience Institute, UP NOAA Center at Pag-asa, nasa 121 mm ng ulan ang bumuhos sa loob lang ng isang oras. Higit na mas mataas sa 90 mm noong nanalasa ang Bagyong Ondoy. Ayon sa otoridad, hindi nakayanan ng drainage system ang dami ng ulan. Humupa ang tubig sa declogging operation ng City Engineering Department. Sumalang ang inyong Office of Civil Defense sa isang special meeting ng ASEAN Committee on Disaster Management kaugnay sa pagbuo ng draft ASEAN Agreement pagdating sa Disaster Management and Emergency Response Work Program 2026 to 2030. Isinagawa ito noong August 28, 2025. Dinaluhan ito ni Civil Defense Administrator Harold Cabreros at saka ni Deputy Administrator for Administration, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV. Ang naturang high-level meeting ay binubuo ng ASEAN Disaster Management Officials na siyang bumabalangkas sa draft AADMER Work Program 2026 to 2030 na siyang magsisilbing guide regional efforts sa susunod na 5 taon. Ang work program ay 2 dekada ng progreso sa ASEAN Disaster Resilience na ang focus ay sa risk assessment and early warning, prevention and mitigation, preparedness and response, resilient recovery at sa global leadership. Sa pagsali ng discussions, iginiit ng OCD ang commitment ng Pilipinas sa pagpapalakas ng Regional Disaster Risk Reduction and Management. Ang paglahok ni OCD Administrator Cabreros at Assistant Secretary Alejandro ay tumitiyak na ang perspektibo ng Pilipinas ay nakikibahagi sa ibang miyembro ng ASEAN para sa pagbuo ng tinatawag na more responsive and people-centered framework for disaster management para sa ASEAN. Nagsagawa ng formal turnover ceremony sa Office of Civil Defense noong August 29, 2025.
Isinagawa ito sa kanilang headquarters sa Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City. Formal nang naupo si Undersecretary Harold N. Cabreros bilang bagong Civil Defense Administrator. Dinaluhan ito ng OCD officials, staff at partners na ang hangarin ay ang tinatawag na continuity ng strong leadership na nagtutulak sa disaster risk reduction and management sa bansa. Nanguna si Senior Undersecretary Ireneo Espino ng Department of National Defense sa formal na paglilipat ng kapangyarihan mula kay outgoing Officer in Charge Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV papunta kay Undersecretary Harold Cabreros na nagsimula ng magtrabaho ng ma-appoint noong August 18, 2025. Kabilang sa sumaksi ay sina Assistant Secretary Henry Robinson Jr., Deputy Administrator for Special Concerns, at Assistant Secretary Cesar Idio, Deputy Administrator for Operations. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Undersecretary Cabreros na ang maituturing na guiding principle na naging inspirasyon niya mula pa ng military service ay trust God and fear not what men can do to you. Nananawagan naman siya sa OCD staff na magtrabaho ng maayos, magtiwala sa Diyos at patuloy na paglingkuran ang mga Pilipino ng buo ang dedikasyon. Para naman kay outgoing OIC Assistant Secretary Alejandro, sinabi niyang nakita niya ang pagsisikap ng OCD sa awareness at kampanya ng ligtas ang bawat Pilipino. Marami rin na nadaan ng mga baha at iba pang trahedya na nalampasan naman ng taong bayan. Nagpasalamat siya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at dating Undersecretary at OCD Administrator Ariel Nepomuceno. Bilang bahagi ng layunin ng Office of Civil Defense na magbigay ng kaalaman sa publiko kaugnay sa tamang paghahanda sa sakuna, bumuo ang Local Disaster Risk Reduction and Management Plan, ang OCD Regional Office 5, sa isinagawang LDRRMP training nitong nakaraang linggo sa A&A Bed and Breakfast, Legazpi City, Albay. Lumahok ang officers, deputy heads at mga taga-provincial DRRM offices ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Kabilang din sa mga sumali ang personnel ng local DRRM offices ng Kamalig, Daraga, Legazpi, Ligao, Tiwi at Rapu-Rapu sa Albay. Sumalang din ang Labo, Mercedes, San Vicente at Santa Elena sa Camarines Norte. Balatan, Goa, Iriga, Presentacion at Sagnay sa Camarines Sur. Nakiisa rin ang Baras, Bato, Gigmoto, Pandan, Viga at Virac sa Catanduanes, maging ang Masbate City, Mandaon, Monreal at San Pascual sa Masbate, Bulusan, Huban, Magallanes at Matnog sa Sorsogon. Ang naturang capacity building activity ay ang kauna-unahan na isinagawa ng OCD5 gamit ang bagong training package ng LDRRMP formulation na inihanda ng OCD at JICA. Ang training package ay na-pilot test sa Camarines Sur noong 2024. Sila ay sumailalim sa pagsasanay sa paggamit ng makabagong teknolohiya para mapalakas ang existing at future local DRRM plans. Aabot sa 38 ang nagsipagtapos sa Emergency Operations Center Training sa Cocoon Boutique Hotel sa Quezon City. Isinagawa ito noong August 27 to 29, 2025. Layon ng EOC training na palawakin ang kaalaman ng mga lumahok pagdating sa operationalization at management ng isang EOC. Tinuruan sila ng mga taga-QC Disaster Risk Reduction and Management Office, Manila DRRMO,
at ng Association of the Philippine Volunteer Fire Brigades Incorporated. Samantala, bilang pakikiisa sa Climate Change Adaptation and Mitigation Program at alinsunod na rin sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, Climate Resilience Initiatives, pinangunahan ng Office of Civil Defense Region 9 ang pagsali sa province-led activity na binuo ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Zamboanga del Sur. Pinangunahan ni Regional Director Attorney Ruel Halanes ang event sa Provincial Government Center, Dao, Pagadian City. Nais nito na mapalakas ang local capacities sa pag-intindi sa CCAM strategies sa paghahanda sa sakuna. Nagsilbi itong platform para sa tinatawag na awareness, pagbibigay ng proactive measures at pagpapalakas ng interagency coordination na para mapaghandaan ang mga banta ng climate change. Samantala, sa Convention Drive, Iloilo Business Park, Mandurriao, Iloilo City, idinaos ang Kabalaka Expo. Isinagawa ito noong August 29 hanggang 30, 2025, kung saan tampok ang pagkuha ng mga karunungan at commitment sa pagtatayo sa mas ligtas at disaster-ready city. Katuwang sa event ang Iloilo City Government at ang Office of Civil Defense. Laging tandaan, bawat segundo ay mahalaga. Ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan, kaya't mainam na laging handa anuman ang ganap. Dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Danny Lagman at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Maging ligtas.